Lalo na sa balita, itong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Huwag mo nang tawagan ng Pangulo. Hindi na Pangulo, bangag na. Bangak na yan. Ako'y natatawa na lang sapagkat noong 2012, nabigo po ako na itong si Bongbong Marcos ay mapusasan ko sana. Gusto nyo pang pusasan ko si Bongbong Marcos? Lahat ng gustong pusasan ko ang bangag na ito, tumayo po kayo. Sabihin po natin, Ayan, nakatayo na lang. bangag, tama na, sobra na, umalis ka na! Ulitin natin ha! Bangag, mahina. Pasensya na, medyo mahina tenga ko, gawa ng putok eh. Yan. Bangag, tama na, sobra na, mag-resign ka na! Marcos, resign! Marcos, resign! Marcos, resign! Marcos, resign! Marcos, resign! Marcos, resign! Okay, upo na po. Alam nyo mga kapatid, ano? Sobra-sobrang pangbubudol ang ginagawa nitong mga ito. May kasabihan kaming mga narcotics agent na kapag ang isang tao ay nasa impluwensya o dumanas ng impluwensya ng ipinagbabawal na gamot, ito po ay sinungaling. Naniniwala po ba kayo doon? Yes! Naniniwala po ba kayo? Yes! Na itong si Bongbong Marcos ay sinungaling? Sinungaling! Bongbong Marcos! Sinungaling! Bongbong Marcos! Sinungaling! Bongbong Marcos! Alam nyo, nung makita ko, no, nasumisinghod siya ng cocaine. Sinabi kong cocaine sapagkat wala naman po na iodized salt na sinisinghot. Noong nakita ko yung litrato na ipinakita nitong si Bong Dasa, talagang sinigurado na cocaine yung kanilang ginagamit. Bong Dasa, ito po yung kanyang sinasabing BFF, kaibigan niyang matalik. Ito po yung naglaglag sa kanya. Siya po yun. Kilala niyo po ba yung Bong Dasa? Yes! Kilala niyo po ba yun? Yes! Sino yun? Asawa ni Gloria Diaz. Yan, tama. Asawa ng dating Miss Universe. Hindi ko na po papangalanan, gawa ng pribadong tao po ito. At sila ay sa pagkakaalam ko ay hiwalay na. Pero itong naglaglag sa kanya na ito ay nasisiguro namin na hindi nagsisinungaling. Sapagkat mayroon po siyang mga litrato na naandon sa kanyang cellphone. Ipinakita niya po yan. At kasama ng iba't ibang mga personalidad. Yun po yun. At yung pong litrato na yun, ipinrint po sa computer, ipinrint po yun sa papel. At yun po yung naging attachment ng ginawa ko na salaysay
na kinuha kay Bong Dasa. Negative. Nagtataka lang ako dito sa administrasyon na ito sapagkat makalipas ang mahigit isang dekada. Pero itong gobyernong ito ay hindi binibigyan ng pansin na itong nakaupo sa Malacanang hindi nila imbestigahan, lalo na ng PIDEA. Alam na alam ng PIDEA sa pamamagitan ng mga dokumento na iginawa ko doon, na naiwan doon sa PIDEA noong 2012. Parang gawa niya nun Hindi inaaksyonan. Pagkos gumawa pa itong gobyernong pangak na ito ng programa laban sa paglaganap ng ipinagbabawal na gamot. Ano po ito? Ito po yung buhay, ingatan, drogay, ayawan. Ito po kung tawagin ay bida. Sino po ang nagsusulong nito? Ang nagsusulong po nito ay si Secretary Abalos ng DILG. Merong mga sinasabi, yung mga kasama natin ito, sino yung giwe? Si Abalos! Sino? Si Abalos! Sino pa yung isang giwe? Ayun. Ibig sabihin, alam nyo na pala. Di ba? Alam nyo mga kapatid, ang malungkot dito, tinanggalan nila ako ng kapangyarihan. Tinanggalan nila ako ng authority para manghuli. Pero, yang inalis nila sa akin na yan ay hindi na mabubura sa puso't isipan. Kaya naniniwala ako sa pamamagitan ninyo, taong bayan, kayo mismo ang magbabalik sa akin. Ibabalik nyo ako upang ako mismo ang magkabit ng posas kay Bongbong Marcos. Hinihiling ko po sa inyo mga kapatid, mga minamahal kong mga magulang, mga kabataan. Magsama-sama po tayo upang magkaroon ng katuparan ang pagkakabit natin ng posas kay Bongbong Marcos. Maraming salamat po sa inyo lahat.